3.8% na inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin na itala nitong Abril. Bahagyang mas mataas yan kumpara noong Marso. Ang pangunahing dahilan, mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Nangunguna ang bigas, sibuyas at restaurants and accommodation services. Mas ramdam ng tinatawag na poorest of the poor ang pagmahal ng bilihin. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, gumagawa ng mga komprehensibong hakbang ang pamahalaan para masiguro ang food security sa gitna ng mga geopolitical concern at pagbabago sa panahon na pinalalala ng climate change. Panukalang pag-amyenda sa rice tariffication law para muling payagan ng NFA na magbenta ng bigas sa mga palengke, aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food. Kasama sa mga amyenda, napapayagang mag-angkat ng bigas ang NFA sa piling mga pagkakataon. Tinalakay rin ang panukala sa House Committee on Ways and Means kung saan dinagdag ang amendment para bigyan ng kapangyarihan ng NFA na mag-regulate ng foreign investments sa rice at corn industries ng bansa. Daraan din ito sa House Committee on Appropriations. Tingin ng ilang kongresista, baka mahirapang makalusot ang panukala sa Senado dahil sa ilang kontrobersiyang sangkot ang NFA. Wala pang pahayag tungkol dito ang liderato ng Senado. 3 Koreanong wanted sa kanilang bansa at nasa Interpol Red Notice list, arestado sa Talisay City, Cebu. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot umano ang 3 sa paggamit ng mga tracking device at surveillance camera para makapagnakaw. Nakakulong na ang 3 sa bikutan. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.